Samantala, binigyang halaga naman sa naging pagpupulong ng komite sa Kamara ang proactive at hindi reactive na pagkilos ng mababang kapulungan. Kaugnay sa pagiging handa sa panahon ng El Nino sa Pilipinas. Si Faith Santiago live mula sa Batasang Pambansa. Faith. Gamitin ng Kamara ngayong araw ang mga proposed adaptations at immediate measures sa mga naitalang vulnerable areas sa panahon ng El Nino. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang magsasakang maiiwan sa panahon ng tagtuyot. Sa pagpapatuloy ng briefing ng National Irrigation Administration, inilatag ang El Nino Preparedness Measures, Challenges and Recommendations para lalong mapaigting ang agrikultura sa Pilipinas. Kabilang na dito ang alternate wetting and drying, solar-powered pump irrigations, diversion weir o run of the river, trainings ng pre-planting at information dissemination para sa mga kababayan nating magsasaka, gayon din ang pakikipagtulungan sa pag-asa para sa forecast, Office of Civil Defense sa mga apektuhan ng solar-powered pump irrigation system at iba pa. Ayon sa datos ng NIA, nasa higit 330,000 na ektarya ang kinonsiderang vulnerable areas para sa produksyon ng bigas sa susunod na pagtama ng El Nino. 160,000 ektarya dito ay nasa ilalim ng kategoryang high vulnerability na una nang na-identify noong 2024 batay sa datos ng Department of Agriculture DRRM. Habang hindi naman hihigit sa 33,000 ang vulnerable na lupain para sa iba pang mga uri ng tanim. Upang matugunan ito, isinulong ng NIA ang ilang interventions tulad ng shallow tube well irrigation o STWs, desilting activities and canal cleaning at iba pa, pati na ang pagbibigay ng operations and maintenance equipment, fuel subsidy, gayon din ang adoption ng water-saving technologies at cloud seeding. Samantala sa pangunguna ni House Speaker Faustino Boji D. III sa talakayan, ibinahagi niya ang mga hakbang na isinasagawa sa Isabela tungkol sa irigasyon, kabilang na ang pagkakaroon ng emergency consultation kasama ang Department of Agriculture Region 2, NIA Maris, LGUs, City and Municipal Agricultural Offices at iba pang ahensya. Binigyan diin ng leader ng Kamara ang kahalagahan ng pagiging handa at epektibong ugnayan, monitoring at long-term solutions bago ang pamamahagi ng ayuda. Hindi po nating mapipigilan ang tagtuyot o tagulan. Ngunit, kaya nating bawasan ang magiging pinsala nito kung maagap ang ating paghahanda. Huwag na po nating hintayin dumating ang krisis bago umaksyon para sa kapanatagan ng bawat magsasaka, mangisda at bawat Pilipino. Bien dagdag pa ni Speaker D, kinakailangang mamuhunan pa sa matibay na irrigation systems, water-efficient technology, community-based water management at climate-resilient agriculture. At yan lang muna mula rito para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Faith Santiago, Congress News. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.